Ayan po at isa pong mapagpalang pagbati ang pinapaabot ko sa lahat po ng aking mga subscribers. Siyempre, sana manawari ay ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Ligtas sa anumang uri ng mabibigat na sakit. Bagkos ang darating na lamang sa inyo ay swerteng walang katapusan. At talaga naman pong walang katapusan at wala pong pagsawa na paulit-ulit at uulit-ulitin ko kahit na araw-araw yan na sasabihin yung swerteng walang katapusan na lamang ang darating sa inyo. But anyway, nakokonsensya na po ako rito sa mga subscriber ko, lalo na po itong ating mga subscriber na mga matatanda na rin. Nakapareho ko na rin pong senior citizen. Ito pong mga senior citizen na ito, at least one senior pa lang sila. Ay ako po, tatlong beses na po ako senior. Kasi 177 ko na po. So, tatlong beses na ako senior. So, ganun pa man ay nakokonsensya ako na kasi nakapokus tayo dito kay Bangag na kung saan ay hindi pa naman pala talaga patay. At yan naman ay naghihingalo lang. So, mali yung mga sinasabi nila na patay na. Sabi ko nga po, kumukuha lang po ako ng impormasyon dito sa mga nababasa ko. Ay ano bang alam ko, nandito po ako sa Mindoro. So, mali po yung sasabihin natin patay na. At ang tama po doon, yung sasabihin natin naghihingalo na. Yun po. So, ganun pa man ay kaya ko po nasabing nakukonsensya ako dito sa mga subscriber kong mga matatanda na senior na. Dahil nga po napapabayaan ko na po sila, hindi ko na po sila nabibigyan ng advice, ano? At siyempre ay minsan nakakalimot din po tayo. Pero hindi po nawawala sa aking isipan yung patuloy ko kayong bigyan ng advice. Hindi lamang po ito sa senior citizen, itong bibigay kong advice sa inyo. Maging doon po sa mga papunta na po sa senior, At maging doon sa gitna nung kabataan mo at senior. So, ito lamang po, lalo na dito sa mga senior nga. Ito po nakakalimutan ko sabihin sa inyo. Ito pong tungkol lamang po ito sa simpleng paliligo, yung simpleng pagligo pala, yan. At nakakalimutan ko po sabihin sa inyo na kapag naligo po kayo ay huwag nyo pong kasi ugali na po natin na kung lalo na kung shower, pagka ganyan, bukas ng shower, antimano, ang ulo ang babagsakan ng tubig. Kung tabo man, ugali na natin na tinatabo yung tubig at ulo ang una natin binabasa. Yun po ay maling-maling gawain, Sabi ko nga po sa mga senior ay talagang delikado po yun. At ang unahin po, pagpunta mo po sa banyo, maanong unahin yung basain yung paa nyo. O yan. At pagbasaan ng paa nyo, basain nyo na rin yung mula din sa baywang niyo. At pangalawang tabo, ito, medyo pahiga ng kaunti. Ito, magbula na kayo dito sa may balikat ninyo, yung ganyan. At pagpahinga-hinga ng kaunti kayo, at saka nyo na po buhusan yung inyong ulo at saka nyo shampoohin. Ganun po. Ibig sabihin, mahuhuli po ang pagbuhos dito sa ulo, At kaya ko po sinabi, ganun din po dito sa mga sa mga hindi pa senior, mga nag-iedad ng 40, 30, ganyan. Iba naman po. Okay lang po yun na kung kasi malalakas pa po yung inyong sistema, kumbaga. Pero siguro ito, sasabihin ko sa inyo, marami ang gumagawa nito, yung pong bagong gising kayo. Yung bagong gising kayo, lalo na kung kayo ay may trabaho. Naku po, ay huwag niyo pong ugaliin na pagkagising niyo, didiretso kayo at maliligo agad kayo. Huwag po. Pahinga-hinga muna po kayo. Kung kayo po ay kabataan pa, at least makapagpahinga po muna kayo ng 1 oras magmula sa doon sa pagkagising ninyo, At sa senior naman, mula doon sa pagkagising ninyo, 2 oras muna bago kayo maligo,
Yan po yung nakakalimutan ko sabihin kaya parang nung naalala ko, nakukonsensya naman ako dahil nakapokus tayo dito kay Bangag. At sari-sari po mga palabas nila sa totoo lang. Kagaya po nitong si Tambaloslos, may nagpapalabas sa kanya, yung pinapalabas nila na nasagasaan daw, na hit and run patay. Yan po yung pinapalabas nila. Pero sino ba maniniwala dito sa mga animal na ito? Alam niyo po mga kaibigan, maliwanag na po sa akin na lahat pong itong dramang ito, puro pagda-divert po nitong mga kagaya po nitong flood control na ito. Hindi po ba? Hindi na napag-usapan. At ikaw, Kalakson, huwag mo kaming turuan na huwag mag-isip ng malita para sa iyo. Dalawa kayo ni Soto may malita. Huwag tayo maglukuhan dito. Ganon din ito si Kwan ito, lalo na itong Erwin Tulfo na ito. Nung congressman pala yan, kaya pa laging nakabuntot yan kay Romualdez eh. At may malita ng congressman, may malita rin pala ngayong senador yan. So wala ka nang mapipili talaga dito. Lahat itong mga demonyo, itong mga kawatan to. Sa totoo lang. Kaya tingnan niyo ang mga itsura. Para mga isinumpa ng papangit na ng mga animal na yan. Lalo pat hindi sila nagsusubscribe sa akin dito sa Birana Live Studio TV. Kahit tingnan niyo mga itsura, para mga mukhang tubol ang mga animal. Mga mukhang oraro. So lalo na itong si Delilah, di ba parang giant garapata? Kaya puro garapata na rin ang bilat yan eh. Speaking of garapata sa bilat kayo diyan si Lisa, si Risa, at itong si Delilah. Atensyon sa inyong tatlo. Bagamat asar na asar ako sa inyo, kasi parang naaawa rin ako sa inyo, ay pwede nyo tanggalin yung garapata sa mga bilat ninyo. Yung kuan lang po kayo, isang kutsarang suka, tapos isang kutsarang dishwashing liquid, at saka isang kutsarang ito bang anong tawag doon sa doon sa yung kinukuha sa gubat na yung honey, isang kutsarang honey, haluin ninyo yan. Tapos magpiga rin kayo ng 2 kalamansi. Paghalo-haluin nyo yan. Yan ang ikuskus ninyo sa mga bilat ninyo, tanggal yung mga garapata. Ayan. At tapos pagka nagtanggalan na yung mga garapata, lalagyan ko naman ng ng linta yung mga bilat ninyo pagkatapos ng garapata. Pagka mayroon tayong itinuro dito, or tayo ang nagbigay ng mga ganyan, tayo rin ang gagamot niyan. Walang iba. Kahit pa sinong doktor, walang makakagamot niyan. Kahit pa pumunta sila sa Amerika, hindi matatanggal mga garapata niyan. Tayo rin ang hindi pala kayo kasali, ako lang pala. Ako rin ang magtatanggal. Pero dahil sa hindi pa nawawala yung asar ko, papalitan lang natin ng linta para yan, sumisiksik talaga yan sa balat. Yung linta, matindi yan. Itong garapata, pag nabusog yan, nakakapit na lang eh. Ay, ang linta, walang kabusogan yan, sip-sip ng dugo yan. Ay, ganun din naman kasi kayo. So, mali yung garapata ang ibinigay ko sa inyo, na dapat pala linta. Kasi sobra pa kayo sa linta eh, di ba? Kung makapag nakaho kayo, wala kayong kabusugan. Kaya linta ang ilalagay ko sa inyo. At dito naman sa mga senador at mga congressman na mga lalaki, ay tatamnan na lang natin ng kanyan. Yung mga, tawag dito, yung bukol-bukol ang mga bayag na yan hanggang sa lumubo ng lumubo. Yung halos hindi na nila makapa. Pagka nasagi ng kaunti, talagang mag-aaragoy sila sa sobrang sakit. Yan ang ibibigay ko sa inyo.
Lahat yan. Palulubuhin ko yung mga bayag ninyo na may bukol-bukol. Yan. Para konting sagi ninyo, yan. At bagay sa inyo yan, mga politiko, senador at saka kongresista. Bagay sa inyo yan para hindi na kayo makapangdali. At tingnan mo ito si Rapi Tulfo, nandali pa. Magbabayad ka pa ng 250,000 up to 300 para lang sa tip lang yun. Ay pagka nabimbang daw ito, nakabimbang daw ito, kalahating, 800,000 daw yan o hanggang 1 million ang binabayad yan. Kaya ganun kalaki, dahil nga po para hindi makapagbalita yung binimbang niya na maliit daw po ang kanyan, ang uod na daladala niyan. Maliit daw talaga. So, kaya ganun na lang kalaki. Yung siya lang makapagpraos, ganun lang. So, yan ba? Ngayon, pag nataniman na natin ito ng mga bukol-bukol sa bayag, yung konting sagi lang, aray! Konting sagi lang, aragoy! O, di siyempre, hindi na makapagbimbang yan. Kaya yan ang gagawin ko rito sa mga ito, sa mga kawatan ng mga senador at mga congressman, ng mga babaero. Kagaya Joel Villanueva na yan. Di ba? Jesus is Lord, Jesus is Lord. Babaero din pala ang gaga. Pero bakla yan. Ay, nako. Bayawan ko ba? At saka itong si Kwan. Sino pa ito? Basta yung mga babaero dyan. At para hindi na makapangbimbang, hindi na makapanira ng kanyan, hindi na gumastos yan. Kaya po ganyan yan. Kaya po walang katapusan ang pagnanakaw nitong mga animal na itong mga linta na ito. Dahil nga po sa mga bisyo nila. Mayroon po dyan congressman sa senador. Mababa po ang 5 ang kabit ng mga animal na yan. Tingnan nyo yung secretary ng DPWH, yung mukhang ulupong din to Yung kwan, yung buisit na itong kwan. Basta yung ngayon lang na kwan, sinundan ni kwan, itong sinundan ni Vince Dizon. Yan, buisit na yan. Kalimutan ko ang pangalan ng animal na yan. Basta yung sinundan ni Vince Dizon na DPWH secretary na yan. Tingnan mo, yung ganyang katanda at ganyan ang itsura na hindi mo maintindihan kung mukhang kanggaro. Abay, nagkaroon ng girlfriend na kababata. Tinalo pa ako ng mga gagong matanda na ito. Ay, samantalang ako, ang dami-daming mga pumipila na para manligaw sa akin. Pero hindi ko pinapatos. Yung nakikita sa inyo sa mga reels ko at saka sa mga, sa story ko, yung may nakaya po sa akin, yung, basta nakikita nyo, mga mayordoma ko lang yan. Ay kung kung malikot ako sa babae, di pinagpapatos ko na yung mga nakapila rito. Araw at gabi, nandiyan nakapila. Wala na silang ginawa, kundi kung minsan, pinagbibigyan ko na rin. Halimbawa, yung naaawa naman ako, lumalabas na rin ako para sabi ko, sige, mag-kiss na lang kayo sa akin para sulit naman yung pagpila ninyo dito sa akin. Pinapakiss ko talaga sila. At yun nga daw masama doon yung minsan pinapakiss ko sila ay na-addict naman sila para daw silang nakasyabu lagi. Kapag nag-kiss sila, talagang hinahanap daw talaga nila. Wala naman tayong ginagawa dyan. Naaawa lang ako. Kaya yung mga mayordoma ko, marami po yung mga mayordoma ko na yan. Ganyan kababata, ganyan kagaganda. Mayordoma ko po yung mga yan. Kanya-kanya po kasing assignment yung mga yan. Ganun po. Pero siguro kung yung mga itong pumipila sa akin at
magpakita lang ng motibo diyan kay Rapi Tulfo, ay puputangin na lahat, siguro pinatos ng Tulfo. Ay, manyak yan. Oh. Ako naman kasi, para sa akin, sagrado yung ganyan. Siyempre ako naman, bilang isang tagasunod at tagasampalataya sa ating Panginoon, siyempre, natatakot ako sa karma. Kaya tuloy-tuloy lang yung blessings na natatanggap natin at tuloy-tuloy lang yung pagiging bata natin. Kasi talagang yun ang, yun ang kabayaran doon sa paninindigan ko na huwag matukso. Mga babae lang yan. Pag natukso ka dyan, wala na. Bibitawan ka ng ating Panginoon. So, ganun lang yon. Ano bang pipiliin ko? Panginoon o babae? Hindi po pwede. Kaya nga sabi ko, yung mga pumipila din, ilang beses na ako nag-announce. Minsan, gumagamit pa ako ng yung, matawag doon, yung microphone, yung trumpa. Yung minsan makikita nyo sa rally-rally, yung trumpa na maliit. Minsan, nilulusot ko rito sa may bintana. Tapos sabi ko, doon sa mga nakapila, uwi na lang kayo, naawa na ako sa inyo. At, sige, at pag-iisipan ko muna yung mga gusto ninyong mangyari. Kasi sabi ko talaga, hindi talaga pwedeng bimbangin niyo ako kasi talagang ayaw ko talaga. Gusto ko mapanatiling virgin ako, sabi ko ganyan. So yun, uwian sila. Siyempre, yung pag-uwi nila, mayroon naman tayong kahit na papaano ay iniaabot sa kanila. Tapos ito pang mga ex ko na mabuti yung iba nagkamatay na. Dating 999 yan eh. Aywan ko ba bakit napako doon sa 999? Hindi man lang nahustong 1,000. Ay, yung mga iba na mga buhay pa, gustong makipagbalikan ba naman? Kapal na mukha naman itong mga ito. Ano ako? Anong palagay sa akin? Kalad ka rin? Wag ganun. Hindi po ako kalad ka rin. Kaya wag ka na kayong sumausaw pa. Tapos inggit na inggit doon sa mga mayordoma ko na nakaya po sa akin. Yan. Anyway, mabalik na po tayo doon sa senior nating mga subscriber. Maliban po dyan sa yung kung paano maligo ang senior, ito pa rin po ang ugaliin ninyo, ha? Lalo na po kung nasa probinsya kayo. Kung wala man kayo sa probinsya, I'm sure marami pong nabibili sa palengke nito. Yun po bang dahon ng ampalaya? Di po ba? Kahit naman nandiyan kayo sa Manila, sigurado sa palengke meron po kayong mabibiling dahon-dahon na ganyan. Okay? So lalo nito nasa probinsya. At kung hindi niyo po kayang papakin yung dahon ng ampalaya, pwede nyo pong i-steam. Pagka na-steam po ninyo yan, depende kung anong gusto nyong ihalo. Pwede nyong isawsaw sa suka na may asin, yun. Pero sa bagoong, wag po ninyong gagawin yun. Wag kayong magsasawsaw sa bagoong. At lalo na kayong mga senior. At alam ko sa mga probinsya ay talagang yan ang pangunahing ulam ng mga kababayan natin, lalo ngayon. Pero wag po masyado dahil ang tatamaan po niyan sa inyo ay magkakasakit naman kayo ng bato. Magkakabato naman kayo. So wag po. So po yan, suka, budburo ng konting asin, yun. Siyempre may pait po ng kaunti. Pero ano po ba ang pipiliin natin? Yung magtiis tayong ganyan? Na kumain ng hindi kaiga-igaya na mapait na ganyan? O yung magpapadoktor tayo? Lalo na po ngayon, yung magpa-check up kayo dyan sa check up lang yan, ha? Check up lang. Sa St. Luke's, alam niyo po ba kung magkano? 1,000 to. Yung check up lang po yan doon sa mga doktor dito sa may mga kwarto-kwarto. Yan. 1,000 to po ang check up lang yon. Ngayon,
Pagka kayo naman ay ipinasok doon sa may emergency, katagal-tagal kayo magantay doon, antimano ilalaboratory kayo. Pagka lumabas po kayo, mahina po ang 5,000, wala pa silang ginagawa doon. How much more pagka lahat ni laboratory ka, mababa ang 15,000. Yun yun. So, anong pipiliin nyo? Yung kumain kayo ng dahon ng dahon ng ampalaya, or magpapagamot kayo. Yun lamang po, yan. So, kaya po ito, ang tagal ko talagang gustong sabihin to, nalilimutan ka lang talaga. Lalo na po yung may mga, yung nasa border na kayo ng diabetes, pagka nasa border na kayo, ay, yun po, ugaliin yung, nako, huwag nyo pong isipin na, ano pa man mapait yan, basta ang mahalaga po doon, araw-araw mayroon kayong na-intake na dahon ng ampalaya. Yun po. Yung talbos ng ampalaya. Talbos, dahon. Magsaing kayo, ilagay nyo lang sa isang platito yun Tapos pagka natuyo yung saing, ilagay nyo lang dyan. Parang na-steam lang. Tapos isawsaw nyo sa suka na may asin. Ngatain nyo ng ngatain yan. Ipikit yung mata nyo. Healthy naman kayo doon. Di ba? At kung ito nakikita niyo na kasing pagka kayo, isa pa ito pagka inugali ninyo yan, pagka ginagawa ninyo yun at least naka 6 months yung ginagawa yan araw-araw, ganito magiging itsura ng balat ninyo. Wala kayong masasalat na yung parang may masasalat kayo na parang buhangin, wala po. Kaya po, yan ang gustong-gusto po kaya pinipilahan po ako rito, yung mga gustong manligaw sa akin. Kasi yun lang po ang sikreto, yung talbos ng ampalaya. Ayan. So ngayon po, may natutunan na naman po tayo at thank you Lord at sana ay lahat ng subscriber ko ay malusog, masaya, maswerte, higit doon, gaganda. Maraming salamat at mahal na mahal ko po kayong lahat.